nila. Sira yung piso wifi mo, ayusin natin yan. Napakadali lang. Hello mga sir, piso wifi problem, no? Pag naghulog yung customer, ayaw mag-credit, hindi pumapatak sa cellphone nila kung magkano yung hinulog, no? So yung iba naman, pag binunot yung kuryente, sinalpak ulit, is bumabasa na. At minsan, mga ilang minutes, oras, iyon bumabalik yung problema. Alam niyo ba yung mga rason kung bakit yan nangyayari? Pinakauna po is yung memory card natin, no? Usually, pagka nagka-problema yung memory card, pag yung kuryente sa lugar hindi stable, tinatamaan yung memory card natin, no? So yung naka-flash din na firmware, nagluloko, kaya minsan miscredit, walang credit, kailangan restart para bumalik, no? So ginagawa ng iba, reflash, tapos saksak ulit, at yun, okay. Then pag ganun yung ginawa mo, no? Pero pag ganun yung ginawa mo, nag-reflash ka, tapos hindi pa rin nawawala yung problema, ayaw pa rin bumasa, ang sunod na gagawin nyo is yung queen slot, di ba? Papalitan ng queen slot. Yung iba, pagpalit, okay, gumana na kasi queen slot yung problema. At yung iba naman, pag pinalitan ng queen slot, is wala pa rin, ayaw pa rin bumasa. Alam niyo ba anong gagawin natin dyan? Napakadali lang po. Ang pinaka-main source talaga kung bakit nagkaganyan is yung ating kuryente papunta sa power supply. Yung power supply natin, pag nasira yan, tinatamaan yung CB natin, yung power supply natin. Pag hindi stable at 12 volts, minsan bumababa 8 volts, 9 volts, or tumataas, tinatamaan yung CB natin. At yung CB natin, nakakonekta po yan sa board natin. So nangyayari, yung pin na board natin is busted po. Katulad ng pin tray. Yung board natin, yung standard setup niyan, yung pin tray natin, yan po yung queen pin, yan po yung bumabasa sa barya. For example, naghulog ka na 5 piso, si pin tray yung gumagalaw. At yun na nga, pagka nagka-problema, yung power supply, tinatamaan si CB, nadadamay si board, nasisira yung pin tray natin. Ito po yung standard pin ng mga piso wifi natin. Pin 3, sarili naman pin 5. Yung sarili naman, yung function po niyan, pag naghulog yung client na hindi na-click yung insert coin, is hindi kakainin yung barya, no? Magti-trigger lamang po yan yung relay. Pag na-click yung insert coin, saka na po tatanggapin ng coin slot yung barya po natin. Kaya importante po itong dalawa, coin pin at saka relay pin. At alam niyo ba, pag nasira itong standard pin natin, meron pong solution dyan. Sa wakas nahanap ko na ang gusto kong damo, itong Green Dwarf 4-season grass. Ang damo ay may maliliit, maliliwanag na berdeng dahon, malakas na kakayahan sa paglaki, at napakabilis na pagtubo. Ang ibabaw ay napakalambot, lalo na ang init na lumalaban, mas maaraw ang panahon, mas luntian ang damo. Pwede po natin ilipat ng ibang pen. Ang problema lang, yung mga manual setup, bibilangin nyo, di ba? Bibilangin nyo ilang pen. For example, pin 3, ililipat nyo ng pin 22. Bibilangin nyo bawat isa yung pin na napakaliit para malipat nyo yung pen, di ba? Pero sa gamit ko na CB, ito, yung na-exhibit at ito, itong na-exhibit na to, meron po siyang switch. Ito, meron po siyang switch. Hindi nyo na kailangan bilangin pa yung pin. Again, pag nasira yung queen pin natin, for example, ayaw tumanggap ng barya, unang gagawin nyo, nag-reflash kayo, ayaw pa rin tumanggap ng barya, pinalitan nyo ng queen slot, ayaw pa rin tumanggap ng barya. So, ang problema po dyan, busted po yung pin 3 natin. So, kailangan po natin ilipat yung pin 3 at pin 5, yung coin at saka relay po yan. At sa CB na gamit po natin is napakaganda po. Meron po yung switch, ayan. Itong switch na to, ililipat mo lang. The same rin dito, meron din po yung switch, ililipat mo lang sa switch to. Pag nangyari yun, nalipat nyo na, automatic, yung ating device is pin 3 na siya at pin 15, no? Pero hindi pa yan gagana. Kailangan pa natin i-log in yung admin ng piso wifi natin kasi bawat pin po, meron po yung katumbas sa settings ng piso wifi natin. For example, LPB at saka piso PHY. So meron po yan katumbas na GPU pin, no? For example, si pin 3, pag nilag-in nyo po sa admin ng piso wifi nyo, si LPB or piso PHY, ang nakalagay po doon, GPU 2, no?
Yan po yung katumbas niya sa admin. Si pin 5 naman is GPU 3. Pag pinalitan po natin switch to, yung pin 11 na, yung gagamitin natin as pin, automatic na yan dito, hindi na kayo magbibilang ng pin. Pero, meron siya katumbas sa admin, GPU 17. Ang mangyayari, kailangan nyo mag-login sa piso wifi nyo. Yung GPU 2 nyo, papalitan nyo ng GPU 17. At sa 15 naman, yung pin 15, papalitan nyo, for example, GPU 3 sa pin 5, papalitan nyo ng GPU 22 para po gumana, mag-bind po yung dalawa or mag-match. So yung ganitong piso, ipapakita ko sa inyo yung pagpalit ko sa admin. So ngayon, actual muna tayo. Ito yung dashboard ng aking piso wifi, no? Mag-login lang kayo. So pinakaunang gagawin natin para malipat natin yung mga pin, i-switch natin yung CB. Yung pin ito, ayan no, switch nyo, ganito. Kung ito yung gamit nyo, ayan, na-switch ko na. Then, ito naman, kung ito yung gamit nyo na CB, mayroon din yung switch dito. Dito banda yan. Medyo mahirap lang, switch ko muna. Ayun, yun, na-switch ko po. Yun, nag-trigger po yung kanyang relay. Yan. So, ang gagawin natin, ililipat na natin yung mga pin. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa pinouts, sa Pisofy, andito lang siya, settings, tapos pin configuration. So yun na nga, yung sabi ko kanina, bawat pin, merong katumbas dito sa admin na GPU pin, no? So, ang gagawin nyo, si GPU 2, di ba? Kung si pin 3, papalitan natin ng pin 11, na-switch na natin, di ba? Automatic na yan, pin 11. GPU 17, yung ipapalit natin kay GPU 2. So, hanapin natin si GPU 2 dito. Ayan. GPU 2. Ayan. Ayun po. GPU 2. Queen signal yung nakalagay. At hanapin natin si GPU 17. Baka hindi available. So, ganito kasi yan yung mangyayari. GPU signal, diba? GPU 2. Papalitan natin parang lapis dito. Click natin yan. Hanapin natin si pin configuration, si GPU 17. Pero mangyayari, si GPU 17 is hindi available, di ba? 14, 15, nagdiretso sa 18. Hindi available si GPU 17. So, ang gagawin natin, si GPU 17, ito, insert coin indicator, papalitan natin yan kasi na-pick na kasi nagamit na yung GPU 17. So, edit natin yan, papalitan natin ng GPU 18 para ma-available si GPU 17. Ayan. Then, tingnan natin. Ayun, GPU 18 na. So, si GPU 2, papalitan natin ng GPU 17, ma-available na si GPU 17. Ayan o. Yun. Tapos, save. Ayan. Okay. Then, tingnan natin. Yun, GPU 17 na. Si Queen slot signal. Yan po yung ating Queen pin. So, ngayon, dito na tayo sa relay pin 5, GPU 3. So, titingnan natin si GPU 3 kung available ba si GPU 22. Kung hindi available si GPU 22, papalitan natin yan. So, ngayon punta tayo sa GPU 3. GPU 3, ayan, GPU 3. Titingnan natin kung available ba si GPU 22. At kita nyo naman, GPU 21 at 23. Hindi rin available si GPU 22. So, mayayari, yung GPU 22, nawala tayo, naback tayo. Balik. Si GPU 22, nandito yan, nagamit na, ayun, insert coin reset. GPU 22, papalitan natin yan para ma-available po siya. Ganyan po, pin configuration, GPU 22, ilipat natin sa GPU 23, tapos save. Ang mangyayari, ma-available na si GPU 22. So ngayon, punta tayo kay GPU 3 para mapalitan po natin ha. Itong relay pin 5, punta tayo kay GPU 3 para mapalitan natin ang GPU 22. At si GPU 22 ngayon is available na. So punta tayo GPU 23, ayan, 3, GPU 3, GPU 3, edit natin yan. Tingnan natin kung available na si GPU 22. Ayun, available na si GPU 22. Okay, save, okay. Tapos, para mag-take effect, kailangan natin restart yung ating, wait lang, makita nyo yung aking license. Kailangan natin i-reboot. Ayan, nag-reboot na po ako.
Hintay lang kayo ng mga ilang segundo, magre-reboot po yung piso wifi nyo. At pagkatapos po, ready na po yan, hulugan. Kakain na po yan ng barya. So, tapos na mag-reboot, tingnan natin kung pwede na tayo maghulog. Ayan, para makita niyo na gumagana. If you have unstable blood pressure or heart problems, I recommend eating more purple sweet potatoes. If you have digestive issues, indigestion, or bloating, I recommend eating more corn. If you frequently experience cramps and muscle pain, I recommend eating more bananas. Refresh natin, ups, hindi pa. Ayun. So again, ang problema dito, pag nasira si pin 3 or pin 5, kahit saan dyan nasira, pwede kayo lumipat. Pwede kayo lumipat sa switch 2. Ganyan kaganda yung CB natin, di ba? Napakaliit, napakaganda, napaka-easy lang paglipat ng pin. Kung gusto niyo gumamit ng ganito or wala pa kayong budget, pwede na kayong mag-order. Hindi niyo pa gagamitin ngayon. Iniisip niyo, pwede pa rin kayo mag-order. Set aside nilang balang araw magagamit nito. Andyan lang sa comment section yung link para mapunta kayo sa shop nila. So ayan, tayo natin hulugan. Insert coin tayo. Ayan, hulugan natin. 10 pesos, piso at saka 5. So again, yung gamit ko, pin 11 at saka pin 15. So hulugan natin para makita nyo na gumagana siya. Ayan. So hulugan natin ng piso. Yun. Piso. Hulugan natin ng 10. Ayun. Hulugan natin ng 5 piso. Ganyan. Kaganda. Napakadali lang. O, di ba? May natutunan naman kayo sa ating video. Sa lahat naman nakapano dyan, nakasubscribe. Always kayo may matutunan. Again, huwag lang kalimutan, follow, subscribe, at saka share para marami pa kayong matutunan sa mga vlog natin dito. Maraming salamat. Andyan lang sa baba kung gusto niyo mag-order. Most people usually plant garlic using cloves, but what you may not know is that this wide-leaf garlic with purple skin grows from seeds. It has a high germination rate, tolerates high temperatures, and is perfectly suited for the climate in the Philippines. It can be planted year-round. You can cook various dishes like Problema ng piso wifi, naghulog yung customer mo pero ayaw mag-credit, ayaw tumatak yung hinulog nila. Sira yung piso wifi mo, ayusin natin yan, napakadali lang. Hello mga sir, piso wifi problem, no? Pag naghulog yung customer, ayaw mag-credit, hindi pumapatak sa cellphone nila kung magkano yung hinulog, no? So yung iba naman, pag binunot yung kuryente, sinalpak ulit, is bumabasa na. At minsan mga ilang minutes, oras, iyon bumabalik yung problema. Alam niyo ba yung mga